Sabi ng isang random na blog sa NBA na tinatawag na Basketball Forever. Ang Mavericks ay mga frontrunner sa 2025 para makuha si Giannis kung kulang ang Bucks. At alam kong nagretiro lang si Woj, sabihin na lang natin. Ang Basketball Forever ay hindi magiging kapalit niya. Hindi ito gumagana sa pananalapi kung mayroon akong $1 para sa bawat pagpapalit ng Giannis jersey. Mayroon akong hindi bababa sa $50 kuya mapabilang ka sa nangungunang 100 ng Forbes. At iyon ay tama, walang superstar na nasa mas maraming alingawngaw sa kalakalan. Tandaan nung sinabi ng isang anonymous na GM na pupunta siya sa Miami. O matagal nang gusto ng mga mandirigma si Giannis, sinabi ni Brian Windhorst na malinaw naman ang buong liga. Pinapanood kung ano ang nangyayari sa tapat tiyak na isa sa kanila ang Knicks. Kung gaano karaming chismis ang maaaring magkaroon ng isang tao. Ngunit sa totoo lang may dahilan ang lahat ng usok na ito. May napakagandang pagkakataon na sa ibang team si Giannis na magsisimula sa susunod na taon. At hindi lang ako nagsasalita ng mga pipang chismis sa kalakalan. Ito ay stone cold facts, gayunpaman ang koponan na malamang na mapunta sa kanya ay hindi nabanggit sa lahat at gusto kong malaman kung sino yon. Ngunit hindi natakot si Giannis na banta ang Bucks. Kung hindi sila makipagkumpetensya, ibig sabihin gusto ng ilang manlalaro na isipin mo na sila ay magpakailanman. Loyal tulad ni Damian Lillard pero walang pakialam si Giannis. Ang pinakamatinding halimbawa ay sa simula ng nakaraang taon. Ako ay isang Milwaukee Buck, ngunit ang pinakamahalaga. Ako ay isang panalo, gusto kong maging isang panalo. Kaya hindi bagay sa akin ang comfort zone, at the end of the day gusto kong lumikha ng mga bagong alaala. Gusto kong manalo ng maraming championship kung may mas magandang sitwasyon para manalo ako. Ang Larry O'Brien ay kailangan kong kunin ang mas magandang sitwasyon, dude. Kung paano mas malinaw ang maaari niyang makuha, at dahil dito, ang kahon ay gumawa ng ligaw na pangangalakal upang mapanatiling masaya siya. 2019 na talaga ang unang taon nilang sumiklab, tignan mo, dati parang 41 wins lahat. 33 panalo, ngunit sa 2019 hindi lang si Giannis ang nanalo sa kanyang unang MVP. Ngunit mayroon silang magagandang panahon mula kay Chris Milton, Brook Lopez, Malcolm Brogdon at kinuha si Mike Budenholzer. Muling idisenyo ni Coach Bud ang kanilang opensa sa paligid ng Giannis. At ginawang elite tatlong indie big si Brook Lopez natapos ang season na iyon sa ikalawang round. Sa nakakabaliw na championship run ni Kawhi Leonard. Ngunit sa susunod na taon natalo ang Bucks sa ikalawang round sa Miami. Para mapasaya si Giannis at hindi umalis sa free agency, pinagpalit nila si Drew Holiday. Ang Bucks ay nadraw para sa dalawang manlalaro. Sa kontrol ng 5 unang round pick, natuwa si Giannis kaya pumirma siya ng 5 taong supermax. Bago ang panahon, lahat sila ay nasa walang paraan na napagkasundoan lang ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Ngunit sa playoff sila ay screwed, nasa top 20 ang Nets. Inamin pa ni Jeff na nagbubok sila ng mga flight papuntang Cancun. Ang unang laro ay matalo kami ng parang 40, pumunta ako sa opisina niya bilang coach. Parang mapapaalis na siya. Ang pangalawang laro ay napapasabog kami ng parang 55. Parang baliw na parang si Giz, hindi man lang close, parang wala kaming chance. Itinaas ni Kyrie ang kanyang bukong-bukong ikatlong laro. At makikita mo tulad ng switch ng ilaw, parang matatalo na natin siya, at humakbang si Giannis. Chris Drew, lahat sila nagsimulang maglaro ng phenomenal. At ngayon alam namin na malalampasan namin at nanalo lang kami ng championship na kung ano mismo ang ginawa nila, pero simula noon naging bangungot na kaya sinubukan nilang muli ang all-in trade, ngunit nag-backfire ito noong 2022. Sumakit ang tuhod ni Chris Middleton at natalo sila sa ikalawang round sa Boston. Ng sumunod na taon, nasaktan si Giannis at natalo sila sa 8 seed Miami bilang 1 seed, kaya para mapasaya si Giannis ay hinarap nila si Drew Grace Allen. At kontrolado muna ang tatlo para kay Damian Lillard. Ngayon mayroon silang isa sa pinakamasama futures sa lahat ng basketball. Ito ay ang Bucks Clippers at mga anak na may matanda. Struggling roster na may 0 draft pick para i-trade. So paano sila nakaalis sa gulo na ito? May 4 na paraan para mapabuti ang iyong roster. Ang una ay puwang ng takip, ngunit ang Bucks ay kaya over the cap. Isa sila sa 4 na koponan lamang sa pangalawang apron. Kasunod ay magandang vet na ikalakal. Ang Bucks ay walang labas ng Giannis. Ang mabubuting batang manlalaro ay nakakuha ng 0 si Bucks. At mga draft pick, kaya tingnan natin ang sitwasyon ng pagpili ng Milwaukee. 2025 hanggang 27 ay pupunta sa New Orleans mula sa kalakalan ng Drew Holiday taon na ang nakalipas. 28 hanggang 30 ay papunta sa Portland mula sa Dame trade. Pagkatapos ay sa wakas sa 2031 mayroon silang isang pagpipilian upang i-trade. Nawala lahat ng segundo nila maliban sa 2031, gayon din. Ang Bucks ay nakapasok na at ginawa ang halos lahat para makakuha ng tropeo. Ngunit hindi ito gumagana, kaya ano ang kanilang gagawin? Well, isa lang ang option kung hindi gagana ang taon na ito. Kalakalan Giannis, isipin nito may 2 taon pa si Giannis sa kanyang kontrata. Next off-season, kaya may major value na siya, nakakakuha sila ng 1 tonelada ng mga pinili at isang mahusay batang manlalaro na makakasama at ang bagong may-ari ng kahon. Malamang ay hindi mahilig magbayad ng malaking tax bill.
Para sa isang pangkat na walang patutunguhan matutuwa siyang mag-trade at si Giannis ay magiging 30 na. Ito ay isang edad kung saan pinag-iisipan ng maraming tao ang kanilang buhay. At para sa isang lalaki na pinagbantaan na umalis hindi mo ba iniisip na siya ay nagtataka tungkol sa isang kalakalan? Oo sa susunod na off-season perfect sense para umalis si Giannis. Kung hindi sila maakay ng Doc Rivers sa isang titulo. Kaya kung saan siya pupunta ng maayos may isang team na walang pinag-uusapan. Kung ano ang gusto ng Milwaukee pabalik ay isang tonelada ng mga pick at isang mahusay. Young player kaya paano napunta ang Ram or Teamwell walang franchise level ang Mavericks. Mga batang manlalaro at isang draft pick 2025 nasa ibaba sila ng makatotohanang listahan. Ngunit ang mga mandirigma ay mayroon silang 3 first round pick. 4 na swap at ilang mahuhusay na batang manlalaro upang i-trade. Kuminga Moody at Paysinski hindi ko sila mabibilang. Ang init 2 pick at mahuhusay na batang manlalaro tulad ni Tyler Hero. Jaime Hawk si Nikola Jovic ngunit isa pang prangkisa ang nagbubuga ng lahat ng iyon sa tubig. Ilang mga koponan ang nag-imbak ng mga draft pick saglit. Ganito talagang nireranggo ng ESPN ang halaga ng mga piniling draft sa hinaharap. At ang top 5 ay ang Spurs, Thunder, Nets, Jazz at Rockets. Lahat ay may war chest na magugustuhan ng Milwaukee. Sa ibabaw ng Warriors o init pero paano kung ang isang magaling na young player ay involved din? Kung ano talaga ang gusto ng Bucks para kay Giannis ay isang boatload ng mga pick at isang batang bituin. Katulad ng nakuha ng OKC para kay Paul George kaya tinignan ko kung sino ang ringer sa top 100 nila. Malinaw naman ng mga manlalaro hindi namin isasama si Victor Wembanyama o Shai Gilgeous-Alexander ngunit kung ano ang iba pang mga manlalaro ay maaaring kasangkot. Mabuti sa labas ng Wemby ang Spurs ay mayroon lamang Devin Vassell sa no. 74 sa top 100 ang Nets ay mayroong number 94 Nick Claxton. Isang grupo ng mga pick at Nick Claxton para kay Giannis. Walang salamat ang Jazz ay mayroong 28 Lauri Markkanen at 76 na Colin Sexton. Pero ano ang silbi ng pagkuha ni Giannis kung susuko ka Markkanen ang mga Rocket ay may 3? Alfred Sengun sa 44 number 69 Jalen Green at 78 Jabari Smith. Ngayon nag-uusap kami pero no one ang kulog mayroon silang ika-40 na manlalaro. Jalen Williams at 43 Chet Holmgren naniniwala ako na nasa pinakamagandang posisyon ng Thunder. Nang sino mang mapunta kay Giannis bakit ini-hoard ni Sam Presti ang lahat ng draft pick na ito? Para sa isang kalakalan tulad nito Giannis ay isang perpektong akma sa SGA. Isang nakamamatay na pick and roll pakikitungo alinman jade up o chat na saktan. Ngunit ang isang manlalaro tulad ni Giannis ay naglalagay sa kanila sa itaas. May isip mo ba pagkatapos ng lahat ng sakit ng breakup ang KD? Rose Harden Big 3 sa wakas nanalo sila ng championship sa OKC. Plus isang taon pa silang magkasama para makita pa ang roster na ito. Ngunit ang pangalawang koponan ay Houston nakipagpalit sila para sa mga hinaharap na pinili ng Suns at may magandang mga kabataang manlalaro sa pangangalakal sabi ng mga sabi-sabi na tumitingin sila sa mga lalaki. Devin Booker na si Kevin Durant Jimmy Butler kaya habang OKC ay nag-aatubili na sirain ang kanilang mga batang core ang mga Rocket ay namamatay na gawin ito kaya naniniwala ako na totoo ang matapat na chismis ngunit hindi sa mga koponan na pinag-uusapan ng lahat pero binigyan ko ng pagkakataon ang mga mandirigma ang Dubs Dream List ng mga player na gusto nila actually leak lang at ang ibang mga pangalan sa listahang iyon ay nakakabaliw.